Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Good morning, good afternoon, and good evening. Hello po sa inyo lahat. Ito na nga po, pag-usapan na po natin. Maganda ho itong pag-uusapan natin. Matinding-matindi ho ito. Talaga nga naman ha, nag-iiyakan na. Patay tayo dyan. Pambihira ba naman kasi ang lupit ba naman ng mga abogado ni Pangulong BP Sara Duterte. Pangulo na itawag natin dyan. Sure naman na yan eh. Hindi, alam mo, itong si BP Sara Duterte ay ang lupit ng kanyang mga abogado at nangangatog na. Di umano. Allegedly. Hindi. Yan po, sa tingin ko ang nangyayari ngayon. Kasi mga kababayan, yung mga abogado na ito yung mga malulupit na abogado ni BP Sara Duterte. At yung iba nga nagrereklamo, bakit ba ang dami? May limit ba? Wala naman eh. Kahit 100 pa yan. Basta kaya nung tao. Hindi, alam mo, ganun yun eh. Katulad nung isang kaso ko. Anak ng tutyang kalabaw yan. Isang kaso ko, 6 ang abogado pag umatin. At saka matinding yun. Tapos yung abogado ko lang, isa lang. Small but terrible. Yeah? Ganun talaga buhay eh, di ba? As long as matalino ka naman, di ba? I mean, kung ikaw talagang nasa katotohanan at tama naman ang iyong ipinaglalaban, kahit isa lang yan, panalo ka dyan, di ba? Kasi nga, nasa tama ka eh. Kaya nga ako, lakas ng loob ko, isa lang eh. Dahil, hindi lang dahil sa hindi ko kaya magbayad. Alam mo naman, simpleng mamamayan lang tayo. Pero gayong maman, kasi alam kong nasa tama ako eh. Alam ko namang walang laban yung kalaban. Talagang nangiistorbo lang. Di ba? Pero dito, kung kayo sa tingin ninyo, kayong mga kongresista, itong mga prosecution, ano yan? Prostitusyon. Sandali! Kasi parang pareho lang ang ugali eh. Kaya tuloy ang tawag ko, prostitusyon eh. Pero hindi. Prosecution. Itong mga prosecution, itong kampo ng kamara, ay kung talagang kayo nasa tama at talagang naniniwala kayo, hindi nyo kailangan mga tog. Kasi namin nagre-question mga dilawan, mga pinklawan tsaka mga MPA ngayon. Grabe gagalit sila. Talagang nate-trending. Kita mo na, guilty yan. Kaya 16 ng ganyang kadami ang abogado niyan. Tanga. Hindi porket madami, guilty na kagad. Unang-una, sa pananaw at paningin ninyo, hindi pa nagsisimula ang impeachment, guilty na. Kaya hindi kayo dapat pinibigyan pansin at pinakikinggan. Dahil kayo naman talaga galit na galit dyan dahil kayong mga NPA, mga pinklawan, nawawala ng pinagkakakitaan pag nandyan ang mga Duterte. Yun naman talaga ang katotohanan dyan eh. Di ba? Galit na galit si BP Sara sa mga NPA. Kaya tuloy ayaw. Itong mga pinklawan naman na ito, alam naman po natin mga hipokrito to mga animal na to. At talaga nga naman sila po ay, paano lang ho yan eh, na ika nga nasa wave. Hindi, ito bibigyan ko kayo ng pagkakataon na, ito. Isipin nyo na lang ito mga hinayupak ng mga pinklawan, mga dilawan na to, galit na galit to kay Marcos eh. Hindi nila malunok si Marcos noon. Diba? Binansagan nga nilang pagka tinatawag nila si Ferdinand Marcos Sr. The late dictator Marcos. Yan ang kanilang pinakalat sa mga media. Yung mga dilawang pinklawan na media, yung mga prostitute, di ba? Ganyan ang tawag nila, the late dictator Marcos. Tapos ngayon, hindi mo akalain, bumaligtad ang lahat ng bagay. Pinupuri na si Marcos. Siya kayo nakakita ng ganyan. Yung mga media, di ba? Kulang na lang, halikan nyo puwet ni Marcos eh. Sobrang meron pa nga isang media dyan eh. Nakakita pa talagang nung sinabing, a very nice airport, pumapulakpok ng ganyan, parang tanga. Talagang ganun siya Pero dati, mga yan, late dictator Marcos. Ganyan ang nila. Galit na galit sila kay Marcos, pero ngayon lahat sila sip-sip kay Marcos. Gago! Hindi, alam mo kasi ngayon, ito mga kababayan, sabi nga, in the last days, alam naman po natin yan, di ba? Yung lalo na yung mga nanampalataya dyan. Alam natin in the last days, people will be lovers of themselves. That's the truth. And yan po ay nagre-reflect sa politika.
Lovers of themselves meaning lovers of fame, lovers of money, di ba? Kung nasa ng pera na andun sila. Ang dami dyan napaka-hipokritong mga dilawan ng mga pinklawan na dati galit na galit. Pinupuna. Meron nga dyan yung isang so-called analyst na English lang, mali-mali pa. Dati galit na galit siya sa mga Marcos, pero ngayon halos puri-puri, sambahin. Di ba? O ano, talagang gusto bang gawing vice president si Torre? O. Alam nyo kung bakit? Kasi nga nasisira negosyo nila sa mga Duterte. Yan ang totoo. Kaya yung mga, alam mo naman, itong mga pinklawan, itong mga dilawan, ito yung mga oligarke. Oligarke po yung mga yan. Sila po talaga ay nakikinabang. Dahil alam naman po natin na nung panahon ni Duterte, nabawasan sila ng negosyo, nawalan yung iba. Kaya galit na galit sila. Pero yung palabas silang para sila sa bayan, that's bullshit. Bullshit po yan. Hindi totoo yan. Huwag kayo naniniwala sa mga hindot na yan. Yan po ay talagang kanilang paandar lang. Kasi kung talagang meron silang paninindigan, di ba? Di sana mayat maya ang pinupunan nila ang kamera. Sana mayat maya. Kasi alam naman po natin mga kababayan na antindi ng katiwalian dun sa nakaraang budget. Pero halos hindi silang umiimik dyan. At ang puntirya at laman lang ng kanilang mga news at video, kung paano pabagsakin ng mga Duterte. Lalong-lalo na si VP Sara Duterte, talagang tulong-tulong sila. Lahat ng side, from the media, from the NPA, from the hilaw na mga komunista, talagang tulong-tulong sila na to make sure si VP Sara Duterte hindi maging presidente ng 2028. Yan po ang kanilang misyon, di ba? Yung Oplan, ano ba yun? Horus ba yun? Hocus Pocus. Di ba? Yan yun eh. Para talaga si VP Sara Duterte hindi makaupo ng 2028. Dahil alam naman po natin pag nakaupo yan, tigil lahat ang mga negosyo nyong mga animal kayo. Yan ang mangyayari dyan. Kaya eto, tulong-tulong sila. Panoorin natin itong balita na to. Malupit po ito. Kaya nga ako sa tingin ko, nag-iiyakan na ho itong mga, alam mo na, itong mga prostitusyon. Lagi ko namamali eh. Sa bagay, pareho lang naman ng kanilang ginagawa. Yung mga prostitute, babayaran mo, tapos palaligayahin ka. Di ba? Sabihin niya, they will follow you kung ano man yung iutos mo, di ba? Kasi nga, ganun eh, bayaran eh, ika nga eh. Ito naman, prosekusyon, parang ganun din naman yan eh. Sunod-sunuran lang naman din yan, ika nga sa sabi ni Tiangco at ng ilang mga congressman, nung pumirma yung mga animal na yan, may kapalit na 150 million. Alleged 150 million na proyekto. Para sila ay manalo. Anong tawag doon? That's also a form of prostitution. Kapalit nga lang, proyekto. Ang kapalit, higop-puwet ng kanilang pinuno. Ibig sabihin, susundin ang lahat ng iuutot ng kanilang speaker. Yan ang nangyayari ngayon, di ba? Kitang-kita nyo naman, talagang isang kumpas ni speaker. Talagang sunod-sunuran sila. Anong tawag mo doon? Pagbebenta rin lang yan. Hindi, kung yung mga prostitute pagbebenta ng laman, sila po pagbebenta ng prinsipyo. Yon! Gago! Mali. Kaya ituloy natin tong balita na to. Show of force. Ilang mga bigating abogado ang dedepensa para kay VP Sara sa kanyang impeachment trial at hindi sila bago sa mga high-profile na kaso. 30 years ago sa Curatong Baleleng case, pinagtanggol nila ang isang pulis na ngayon makakalaban naman nila sa prosekusyon. Ang iba namang personalidad sa kaso magiging senator judge sa susunod na kongreso. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Magkahalong bagets at veterano ang 16-man defense panel ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment trial niya. Sa unang tingin, parang bagong lineup, pero may... Sa mga hindi ho nakakaalam ng salitang bagets. Kasi
Itong bilyonaryo may pagkaano ito yung kanilang mga lengguwahe ginagamit Ibig sabihin po ng bagets yung mga Gen Z, hindi nyo alam siguro yan. Ibig sabihin mga bata-bata yan. Kasi yan yung pelikulang bagets Alam nyo yan. No? Familiar faces din. Nandyan si Philip Siegfried Fortun, veteranong litigator na kilala sa malalaking kaso. Kasama rin ang kanyang longtime partner na si Gregorio Narvasa II, anak ni dating Chief Justice Andres Narvasa na naging lead defense counsel noong impeachment ni Erap Estrada. Yari kayo. Hindi lang sila, kabilang din ang ilang bigatin sa litigation, gaya ni Sheila Sison na matagal nang lumalaban sa Sandigang Bayan at criminal cases. Naku po, patay kayo Pero dyan. bukod sa mga veterano, lumilinya na rin ang new generation sa legal arena. Eto na. Marami sa kanila bago sa bar, galing sa top universities, Nako. at may mga natatanging background sa debate, Ano kaya litigation yun? at human rights work. Kasama rito sina Maria Celina Golda Fortun, Carlo Joaquin Narvasa, Nako, Miguel anak din niya. Fernandez na dati ring band member ng Lola Oh, band member ha? Galing ha? Para pala si Jimmy Bondok to Palakpakan natin. Amor at Justin Gulaw na multiple-time debate champion. Nako. Siyempre, nandyan Galing. din ang malalapit kay VP Sara, Oh. kagaya ni Michael Poa na Nako. dating chief of staff niya sa DepEd, at si Reynold Monsayak, Nako, eto, magaling OVP to. spokesperson. Pagka ganyang mga upaw, magaling yan. Alam mo yung mga katulad nating mga... Hindi panlalait yun, proud tayo. Pag mga ganyan katulad nating upaw, magagaling yan. Hindi kasi alam mo mga kababayan, ang mga upaw, katulad natin, ayan upaw, di ba? Katulad nating mga upaw, kaya nababawasan ng buhok niya kasi yung utak gumagana palagi. Diba? Pag gumagana yung utak, syempre i-stress yung mga nerves sa buhok mo. Kaya tuloy natatanggal. Oh. Kaya delicate yung mga mahabang buhok. Pag mahaba ang buhok, matanda ka na, mahaba pa rin buhok mo, hindi nababawasan. Ibig sabihin, hindi nagagamit yung utak doon. Ganon. Biro lang mga kababayan. Baka naman sabihin ng iba dyan, nasa pagiging upawang talino. Hindi. Biro ko lang kayo. Tuloy. At class valedictorian ng law school nila ni VP sa San Beda. Grabe, Ang class labing-anim valedictorian na pala abogado yan. Nagsumite ng entry of appearance na Adco Telam kahapon sa Senate Secretary. May agam-agam dito si Senate Minority Leader. May agam-agam pa itong... Ito, shh. Alis na dyan. Talagang, sinusulit niya yung sinusulit niya yung media ng Senado, no? I mean, paalis ka na Tapos na yung nyo tapos na kayo Naka-break na, tapos babalik na sa 30, bago na. Ikaw, sinusulit mo ba't na magbakasyon ka na rin? Hindi mo gayahin si Bato. Hindi, alam mo, kasi nakapalo tayo doon kay Bato. Tuwan-tuwa ako kay Bato hindi kasi alam mo si Bato, simple lang pero rock di ba? O kaya nga Bato, simple lang pero rock. O di ba? Kasi nga si Bato, di ba? Simple lang pero pagka talino at logic, naku, di ba? Kaya nga ang tawag sa kanya, Batorni. Malupit to si Bato. Pag bumili pa ng ng isda, ay. Pag nakikita ko video ni Bato, napapakain ako ng inihaw na isda. Ang hilig kasi mag-ihaw niyang isda niyan Uy, congratulations Senator Bato Tayo na lang nakakalam nun. Pero congratulations Dahil sa iyo, nai-inspire din ako. Sana umabot ng August. O sa mga hindi ho nakakaalam na sinasabi ko, kasi hindi ho kayo nakapollow sa Facebook ko. Kaya kung gusto ninyong malaman pa ang buhay-buhay ni Banat Bay, follow kayo sa Facebook ko tsaka sa TikTok. Di ba? Kasi meron akong, sabi nga, kung yan ay hindi pa na ibebenta, akin ka sa birthday ko. Tingnan natin, malay natin. Di ba? If God's will, it's God's will. If not, tatay magawa. Coco Pimentel. Na-inspire ako doon kay Bato. So, ibig sabihin, meron pa silang gustong sabihin na nag-a-appear kami, pero may mga kondisyon ito, Tingin niya, gagamitin ng defense ang nangyari noong June. Ba't ito bida-bida pa, no? Hindi ko maintindihan bumibida-bida pa itong tao na ito. Hindi naman na siya kasali. Hindi ka nakasali! Ba't ka ba bumibida-bida?
Olat ka na nga eh. Hindi, kasi una exit na sa Senado. Tapos kumandidato sa Marikina, olat. So wala ka ng posisyon. Uwi ka na sa probinsya niyo. Ay, isali ka pa, nakikisaw-saw ka pa eh. Gusto mo pa maging relevant eh. Talo ka na, alam mo, pagkang bitter. Hindi kasi bitter ito kasi nawala sa kanya yung partido niya. Ang saklap doon, Brad, nawala siya yung partido mo. Yung partido mo, partido. Di ba? Okay lang. Talo na nga yung kandidato niyo pagkapangulo no, nawala pa siya yung partido. Tapos, talo ka pa doon sa election. Pati yung kinasama mo, talo rin sa election. Naknang weteng, oh. Hindi, alam mo, kaya siguro ang dami rin nagagalit sa mga Duterte. Dahil lahat ng kumalaban sa Duterte, yung mga talagang olat. Di ba? Lahat ng kumalaban sa Duterte. Sa impeachment court, napagkasunduan doon ang mosyong ibalik sa Kamara ang articles of impeachment. Straightforward lang yung order. Oh. Mag-a-add cautela appearance pa ba ang mga abogado? Oh. Dapat lang yan. Straightforward. Bakit? Magtatanong ka, bakit with caution pa ang appearance? Wala nang sasagot sa'yo kahit magtanong kang paulit-ulit. Hindi ka nakasali. Ay, sus! Wala na. Eto namang media, interview pa ng interview. Eh. Wala naman ng timbang yung sasabihin yan. Sa korte namin, ano palang ibig nyo sabihin? Paliwanag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, inaasahan na nilang maghahain ng argumento ang defense team para i-dismiss ang kaso. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel kumuha ng pahayag mula sa mga abogado ni VP Sara, pero hindi raw muna sila haharap sa media para hindi ma-preempt ang kanilang depensa. Sa ngayon, wala pa ring opisyal na tugon ng kampo ni VP Sara sa hinaing summons sa kanya ng korte. First time itong nasa higit 10 ang counsel ng isang akusado pagdating sa impeachment. Nasa siyam lang kasi ang kay dating Chief Justice. Grabe, no? Talagang pinagdidiinan ng mga media. First time lang to. Bakit ba? Ano ba pakialam nyo? Renato Corona, habang hindi rin aakyat sa 10 ang defense panel ni dating Pangulong Joseph Estrada. Walang procedural restriction sa kung ilan bang dapat na defense lawyers sa impeachment court. Wala naman pala eh. Ang mga nagkaharap noon, maghaharap. Wala naman pala eh. Nagre-reklamo kayo. Hindi naman sila yung nagre-reklamo, ha? Binabalita lang nila. Yung iba nagre-reklamo. Hindi siya. Ngayon, pero sa impeachment. Taong 1995, 30 years ago, nagkasangga ang ilang familiar faces sa kasong Kuratong Baleleng. Magkasangga noon sina Kiko Pangilinan, Chel Jokno at Theodore Te sa prosecution, habang dinedepensahan ng Fortuna Narvasa Salazar at Lolong Lazaro ang PNP officials na kinabilangan nina Romeo Acop at Ping Lacson. Fast forward to 2025, prosecutor na si Acop, magiging senator judges sina Lacson at Pangilinan, at prosecution pa rin si Jokno, pero sa impeachment na. At ang Fortuna Narvasa at Lazaro nasa depensa pa rin. Si Sig Fortun, brother-in-law rin ng mga Rimulya. Patunay na sa paglipas ng panahon, ang mga dating naghaharap sa hukuman muling nagkakasalubong sa mga maiinit na laban ng politika at batas sa Pinas. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News. Yun na. O, di ba? So, ayan na nga po. Alam mo, mga kababayan, ha? Balita ako. Joke po ito, joke. Balita ako, nag-iiyakan na daw yung sabi ng mga prosecution. Ano nang gagawin natin? Ang lulupit ng kalaban natin. Kasi naman si speaker pinahama kami, mapapaya tuloy, malalaman tuloy na bobo kami. Joke po yan, na joke. Pag siniseryoso. Sasabihin naman nila, fake news ka, banat ba? Joke po yan. Sandali. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan.
bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tulad.